So today is January 2. Maraming close na tindahan. Yan. Yung public market natin, walang mga karni kasi wala silang katay. So, owner no, maraming close na store. Hello po mga ka-owner, Happy New Year po sa lahat, no? Andito po tayo ngayon sa public market ng General Santos City, January 2 po. Walang katay na mga karni dito sa amin. So ito po ang sitwasyon namin dito, no? Maraming bakante na lamisa, wala talagang nagdi-display. So maswerte po tayo kasi December 31 pa lang ay prepare na ako ng karni. Bumili na po ako ng mga karni para po sa January 2 kasi alam ko po na wala talagang magtitinda ng January 2 na karni. So, ayan po. So, ito naman talaga ang ginagawa ko tuwing bagong taon. Bumili na talaga ako ng mga karni. Kasi, maliban sa walang karni, ang meron mang nagtitinda, mahal. Mataas ang presyo ang bigay nila kasi sila lang po ang nagtitinda. So, maswerte po ako kasi naisip ko talaga na gawin nyo na maghanda talaga ng mga karne na lulutuin sa January 2 kasi alam ko na kaunti lang po ang mag-o-open na karinderya kasi po wala po silang mabilhan na karne. No? So, ito, walang tao. Walang nagbabantay. May na kay patatas te. Nagpalit ka daan? Ganun para maka-ready. So ayan po, papasok na tayo sa fish section. So marami pong mga gulay na nagtitinda dito, no? Yan po, may mga manok pa. So tayo gusto? So ayan na mga ka-owner, no, nagtitinda na po tayo dahil sa naka-ready po tayo sa ating ititinda ay haya na po ang ating mga customer, no. Bibili na po sila, take out at marami pong naka-dine in. Then tip ko lang po sa inyo mga ka-owner, no, na kung sakaling gusto nyong magluto ng January 2 ay maghanda lang po kayo. Bibili lang kayo ng advance, no. December 31 pa lang ay bumili na po kayo ng karni, yung mga gulay para po sa January 2. Kasi po kapag January 2 ka na bumibili, mamamalingki ay wala talagang nagtitinda. Kung mayroong nagtitinda man ay mataas po ang presyo kapag ganun po kasi sila lang po ang nagtitinda. So ayan po, no. Magandang ideya itong ginagawa ko dahil nakapagtinda po tayo sa unang araw ng taon, no. Yan po ang pangpaswerte ba na malaki ang ating kita, malaki ang ating binta at sa kasabihan namin ay palihi ba, no? Palihi na marami kang binta, palihi na nagtitinda ka sa unang araw ng taon. So ayan. So ayan po, busy-busy po tayo, no? Marami na pong mga na-empty na mga sisidlan ng mga ulam. So mamaya po ay isi-share ko po sa inyo kung magkano ba ang binta ko sa araw na ito, no? Unang araw ng January, unang araw ng taong 2025. Mag-update lang muna po ako sa aming presyo po ng aming mga ulam, no? Kasi grabe po ang pagtaas ng presyo ng mga isda, ng mga manok at saka yung mga karning baboy. So, ang ginawa ko po ay, ang mga manok po ay dati ay 35, ginawa kong 40 pesos per slice. Then, yung atay at itlog ko noon, 35 din, ginawa kong 40 pesos per pares. So, itong bihon naman po ay same lang po, 20 pesos per serve. Ayan po, tinatakal natin. At saka yung pansit at mga gulay ay hindi ko po tinaasan, kundi same pa rin ng dati, 20 pesos per serve. Then yung isda namin ay minsan ay mura, yung mga maliliit ay 35 pesos, yung mga malalaki ay
40 pesos. Yung pork chorizo namin, na patok naman na ulam at saka hotdog ay same as usual pa rin. Ang chorizo, 15 pesos. Then yung hotdog ay 20 pesos. So ayan po, nasanayan naman po nila na ganun po ang presyo. Ngunit kapag tumaas po ang mga bilihin ay tinasan ko rin ang aming presyo ng aming paninda kasi wala na tayong kita kung i-stay din natin, no? I-explain naman po natin ng maayos kanila kung tumaas po ang presyo ng mga bilihin at saka yung presyo ng mga uling, yung mga LPG tumaas na rin. So wala po tayong magagawa kundi taasan natin ng konti. Kasi sa ibang karinderya po ay nag-scout po ako ay ginawa nilang 45 pesos ang slice ng isang manok. Then yung isda na barilis ay 45. Pero sa amin dito ay 40 pesos lang po. From 35 pesos, magiging 40 pesos po ang per serving namin dito. Ayan po guys, no? Ito na po ang ating binta today. So ayan na po, no, mga ka-owner, bibilangin na po natin ang ating unang binta sa taong 2025, no? So ayan po, no, dahil tayo lang po ang open, so maswerte po tayo dahil malaki po ang binta natin, no? Ganito po. So bilangin natin kung magkano ba ito lahat. So ayan na po, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 7, 6, 8, 6, 9, 7,000, 7,001, 7,002, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8,000, 81, 82, 83, 84, 8,005, 8,006, 8,670 pesos po ang binta natin, no? Kung isali po natin ang mga coins, so ito po ang coins natin, no, mga ka-owner, no? Huwag na lang po natin isali, basta yun po ang binta ko sa unang araw, sa unang pagbukas ko ng aming karinderya sa taong 2025, no? January 2, 2025. So, yan po, no, mga ka-owner, no? Kung gusto niyo po na magluto, magbukas ng karinderya sa unang araw ng taon, ay yun lang po ang tip ko. Bumili po ng mga karne, mga lulutuin sa December 31 at saka ilagay lang po sa freezer. So, ang kapital po natin dito ay 4,000. So, nakakalahati po tayo kasi umabot po tayo ng 8,000 plus, no? So, yan lang po, mga ka-owner, no? Sana'y nagustuhan nyo ang video ko at sana'y hindi po kayo magsawa na panoorin ang video ko dahil minsan lang po tayo nakapag-vlog dahil sobrang busy po. No, alam niyo naman po na ang pagkakarinderya ay hindi po biro, grabe po ang pagka-busy. So, ayan po, no. So, yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito, and please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. So, tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at tiyaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.